and then sinasakripisyo mo yung buhay mo na para lang manatili yung relationship ninyo, utol, ay mas lalo lang din na madudurog at madudurog ka. Mas lalo lang din na aapakan yung bilang pagkatao mo o bilang pagkababae mo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko na naman ang inyong mga kaalaman. Kasi ito ang magiging topic natin sa video na ito. Isang sekreto para magkaroon ng takot ang lalaki na mawala ka. Yes. So ito mga utol, kung ramdam mo ngayon sa sarili mo na parang walang takot yung partner mo sa'yo na mawala ka, or yung tipong parang wala man lang siyang pakialam sa'yo, na which is, ikaw pa itong may takot na mawala siya. Yes? So ito mga utol kung ramdam na ramdam mo talaga na wala siyang takot sa'yo, parang para talaga sa'yo yung video na ito. Okay? So una sa lahat, ano ba ang dapat natin gawin? Kung ramdam mo sa partner mo na wala siyang takot sa'yo na mawala ka. So ito mga utol, actually una sa lahat ay hindi talaga natin mabibigyan ng takot yung partner mo na mawala ka kung una talaga sa lahat ay ikaw yung may takot na mawala siya. Kapag ramdam na ramdam kasi ng partner mo utol na ikaw yung may takot na mawala siya, ay talagang mahihirapan ka, natakutin din siya. Which is, dito kanya nakikilala eh. Ito yung pagkakakilala niya sa'yo, may takot ka na mawala siya. So Kuya Kiko, paano ko ba malalaman? Na mababasa niya ako na may takot akong mawala siya. So, una sa lahat ay mababasa ka ng lalaki. Ito mga utol lalong lalo na kapag medyo may something wrong or may problema na sa relationship ninyo, and then still nag-e-effort, nag-e-invest ka pa din. At saka lalong lalo sa lahat na kahit alam mo na may kasalanan siya or kasalanan niya ay ikaw pa itong sumusuyo or humahabol sa kanya. Yes. So sa tatlong gawain na ito, na sa paghahabol, ito mga utol kapag lalong lalo na talaga na mali niya or siya yung may kasalanan, and then ikaw pa itong naghahabol, mababasa ka talaga ng lalaki. Na may takot ka din na mawala siya. And then yun nga, nagkamalabuan na kayo, maraming beses mo na siyang nahuli na nagloloko, na walang respeto sa'yo, and then still, nag-e-effort ka pa din. Yes. Mababasa ka din dito ng lalaki utol. And then yung pangalawa natin, or yung pangatlo natin ay, yung nag-e-invest ka pa din. Padala ka pa din ng pera, bigay ka pa din ng regalo. Still nagsusustento ka pa din sa kanya, sa lalaking batugan, walang trabaho. Opo, makikilala ka talaga ng lalaki dito na may takot ka na mawala siya. So ito ngayon, talagang hindi mo siya mabibigyan ng takot na mawala ka kung nagagawa mo na yung mga bagay-bagay na ito. Kaya matagal ko na itong pinapayo utol na huwag ka talagang magpakita ng gawain na nagpapahiwatig na may takot kang mawala siya. So sa anong pamamaraan, Kuya Kiko? Again, like I said kanina, na huwag kang mag-invest, lalong lalo na kapag nagkamalabuan na yung relationship ninyo. Huwag mong ipagpatuloy na yung tipong may takot ka kaya nag-e-invest ka. Yung tipong ipinaglalaban mo pa yung lahat-lahat, nag-e-effort ka pa, ikaw pa itong sumusuyo, ikaw pa yung nagbe-beg. So walain mo yung mga bagay na ito utol. Kasi sa kaunting bagay lang na mababasa ka ng tao or ng lalaki na may takot ka, talagang mahihirapan at saka mahihirapan ka sa kanya na magbigay ng takot. At saka mas lalo kang mahihirapan sumuyo utol. At saka mas lalo ka din talagang mahihirapan na magpapasuyo. Hindi ka niya susuyuin kapag ramdam na ramdam niya sa sarili niya mismo na ikaw pa itong may takot na mawala siya. Yes. Yan lang po yung tanging pinakasusi na para mabigyan mo din ng takot yung partner mo. Huwag kang mag-invest kung alam mong may kasalanan siya.
huwag kang mag-effort kapag alam mo na niloloko ka lang. And then huwag kang humingi ng sorry or maghabol sa kanya, lalong-lalo na kapag alam mo na siya yung may kasalanan, siya yung may pagkakamali. Yes. Ito mga utol utak sa utak or mind games na tinatawag. Na once kasi na babasahin ka ng partner mong lalaki, na kahit ramdam niya na siya na yung may mga mali or siya na yung may pagkakasala, yes, minsan is alam din namin yan bilang isang lalaki na rin na alam namin na may pagkakamali kami, pero ang ginagawa namin ay hindi na lang kami nagpapatinag. Mas ipinaglalaban pa namin or pinaninindigan na pinapakita talaga na wala kaming kasalanan. Para lang utol na hindi din kami maging sunod-sunuran, para hindi kami magiging submissive, na kahit alam talaga naming mali. So that's why, kahit alam mo utol na maling-mali talaga yung pinaggagawa niya, dapat hindi ikaw dito yung magsasubmit. Alam mo kung bakit? Once na magsasubmit ka utol, maging sunod-sunuran ka na lang. Na kahit gagawa siya ng kasalanan or pagkakamali ay alam niya na nandyan ka pa din. Alam niya na bibigay at bibigay ka pa din. So hindi mo siya mabibigyan ng takot sa ganitong pamamaraan utol. Ikaw lang itong mas lalong mahihirapan. Mas lalo mo lang pinapapahirapan yung sarili mo sa pamamagitan lang din ng maling pagtrato sa kanya, lalong-lalo na kapag may nagawa siyang kasalanan sa'yo. Yes. So again, kailangan talaga is maging matatag ka dito. Huwag ka talagang magpatinag utol. Again kapag ramdam mo talaga na may pagkakasala yung partner mo, ay panindigan mo. Magpasuyo ka. Dapat ikaw itong babae na may prinsipyo, may alam sa buhay, mataas yung value, at higit sa lahat ay nire-respeto ang sarili. So kung nagpapadala ka sa kung ano man yung sasabihin ng lalaki na pang-uuto or pambobola, dito kanya talaga mababasa na madali ka lang din bulahin, na uto-uto ka utol. Na madali ka lang niyang utuin. Naku, hayaan mo na yan. Isang salita ko lang naman dyan, isang maniniwala na yan. So hayaan mo na nga yun, uto yun tsaka tanga yun. So gusto mo ba yun na ganun ang pagkakakilala niya sa'yo? Utak sa utak talaga utol. Ito yung pagganahin. Huwag magpadala sa emosyon na kahit alam mong may mali siya is dahil emotional ka, dahil yung iniisip mo is yung relationship ninyo, and then sinasakripisyo mo yung buhay mo na para lang manatili yung relationship ninyo utol, ay mas lalo lang din na madudurog ka. Mas lalo lang din na aapakan yung bilang pagkatao mo or bilang pagkababae mo. So the more kasi na hinahayaan mo lang na nauuto ka niya, ay the more lang din talaga na mas bababa at bababa yung pagtingin niya sa'yo. Okay? So yun lang po ang kailangan talaga ninyong iwasan. Once na may nagawa siyang kasalanan o pagkakamali or pagkakamalabuan sa inyong relationship, ay huwag ka munang mag-effort, huwag ka munang mag-invest, at saka higit sa lahat, kapag kasalanan niya, huwag kang sumuyo sa kanya. Huwag kang humingi ng sorry utol. Okay? So yun lang po, asan na nakatulong talaga yung video na ito. And then sa mga gusto akong makausap one-on-one, puntahan nyo lang yung link dyan sa may description box ng aking FB page na Payo ni Kiko. PM Staki lang mga utol. And then sa mga gusto or sa mga konting katanungan lang naman, just leave a comment lang dyan sa ilalim, and then sasagutin po natin yan. Okay? So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat po kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga